pagka kinakabit ko yung USB cable, may times na gumagana tapos i-stop, gagana, i-stop. Parang yung sa previous ko. Kumusta mga kabiyahero, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. So, eto dumating na yung ating in order from Lazada yung charger ni Tecno. So, bakit tayo umorder? Meron mang ah, kasamang charger sa Tecno, no, nung binili natin. So, explain ko yun later. Unbox muna natin to. So, tara. So, ito yung ating in order from Lazada. Ayan, ang QPDA na meron siyang 150 watts at type C. So, meron na siyang charger sa loob at meron na ring USB type C connector. Ayan. So, nag-search ako. Okay naman yung rate nito. Tapos, yun nga, naka-sealed siya. Ayan, kita nyo naman, di ba? Maganda yung pagkaka-sealed. So, ngayon, buksan natin at i-test natin. So, andito sa baba yung mga details niya. Ayan. Hindi ko na masyadong mabasa kasi liliit. Ayan. Pero nakalagay naman dito is fast charging or quick charge. Ayan. So, tara. I-test na natin at buksan. So, explain ko sa inyo, no, yung sinabi ko kanina. Itong Tecno na to na binili namin last year pa ng December. Napansin ko, no, may mga na-encounter ako na problema. So, unang naging problema nito is ayaw niya mag-charge. So, dinala ko doon sa kakilala ko na cellphone technician at tinest niya hanggang sa na-isolate niya yung problema, no. So, ang problema niya is yung USB connector, yung sa loob ng phone. So, sabi niya sa akin, tingin ako online nung connector na yon, yung parts na yon na may built-in na IC na, ayan, or integrated circuit yata tawag doon. So, nagtingin ako, no, nagulat ako, sabi ko, bago tong phone na to, bakit magkakaroon ng ganong klaseng problema. So, yun yung advice sa akin ng kaibigan ko, kaya nagtingin ako sa online. Luckily, may nakita naman ako sa Shopee. So, in-screenshot ko muna, tapos pinakita ko sa kanya kung tugma ba yung parts na kailangan naming palitan sa phone ni Tecno, no. At okay naman, tumugma naman. And then in order ko, tapos binili ko sa kanya para swap niya, no, yung bagong parts na yon. So okay naman, gumana. Pagbalik ko sa bahay, ayaw pa din. So minessage ko yung tropa, sabi sa akin, sige, dalhin mo dito, i-check natin. Yung pala, ang problema na is yung gantong USB cable ang problema. So, bumili ako sa kanya ng bagong USB cable. Tinest namin doon ng mga siguro 15 minutes na gumagana yung USB cable at nag-charge siya na maayos. So, sabi sa akin, may problema yung USB cable mo. And then, dinala ko na rin yung gantong charger niya, yung kasama doon sa package na binili ko yung phone na to, na Tecno, na may sira din. So, naghanap ako ng pwede kong gamitin na charger. Yun nga lang, mababa lang yung watts niya, kaya matagal siya bago ma-full charge. And then, yung naging problema ko naman dito ngayon, eto nga, yung charger na yon. So, kaya ako napa-order online dahil yung ginagamit ko na luma is mabagal siya mag-charge. Lalo pag may kausap ka sa messenger, instead na nadadagdagan yung kanyang battery, pabawas hanggang sa maging 1% na lang siya. Tapos ito, third na na-encounter ko is pagka kinakabit ko yung USB cable, may times na gumagana tapos i-stop, gagana, i-stop. Parang yung sa previous ko na problema.
So ngayon, balik tayo sa dati kong phone, no, which is yung Xiaomi, na never ako nagkaroon ng issue doon. Kahit naman hanggang ngayon, gumagana pa rin yun. Yun nga lang is basag na yung screen niya. Kumbaga kumalat na yung damage doon sa screen kasi ano yun AMOLED siya. So yun lang yung naging issue doon, pero overall gumagana pa rin. Hindi mo nga lang ma-touch screen yun kasi nga sira na. So bala ko ipaayos yung buong ano niya, buong screen, harap, likod, pati yung frame. Kasi basag na rin yung ano yung ilalim ng frame niya, no. So papasukan na ng tubig. Pero ang point ko lang doon is never ako naka-encounter ng issue doon kay Xiaomi ko na phone. Kaya sa mga bibili ng phone diyan, syempre unang i-prioritize nyo is yung budget. So pangalawa is yung brand. Kung subok na ba yung brand ng phone na bibili nyo or hindi. Kasi marami nang nagkalat na brand ngayon ng phone na mura, 'di ba? Pero ang tanong kasi doon is yung quality niya ba is tatagal. So paano kung yung budget mo is sakto lang? Tapos after wala pang isang taon yung phone na binili namin, 'di ba? Na Tecno. Hindi sa sinisira ko sa Tecno, no. Na-encounter ko lang, shinare ko lang yung na-encounter ko sa phone na to. Na wala pang isang taon, ang dami ko agad na-encounter na ano, na problema. Na hindi ko na naman dapat kailangan pang gumastos. So, yun lang. I-prioritize nyo muna yung budget, tapos kung anong brand. At kung okay ba yung performance ng brand ng phone na bibilhin nyo. Diba? Para at the end of the day, hindi na kayo gagastos pa uli. Hindi na kayo magdodoble-doble pa ng gastos. Gaya sa akin, ang dami ko ng nilabas na pera dito sa phone na to. Una, bumili ako yung parang charging port niya, no, yung parts sa loob ng phone. Tapos bumili pa ako ng USB cable na bago. Ngayon, ito na naman, bumili ako ng charger, tsaka na kasama na yung USB cable niya, di ba? So doble-doble yung nagiging gastos ko. Sa mga nagbabalak bumili diyan. So yun yung muna yung ano, yung isa alang-alang nyo, no, na hindi porket mura is okay na, 'di ba? Syempre, priority natin muna yung quality, then yung performance na tatagal ba, para at least yung pera natin hindi masasayang, hindi na tayo gagastos pa uli. Tapos yun lang, ingatan lang din natin yung device natin para syempre tumagal. So ito, try natin tong ano, brand na to ng charger kasi 150 watts ito. Tapos ang brand niya is QPDA. Ayan. So hopefully, no, yung ating issue na matagal mag-charge o ma-full charge yung ating phone dito is masosolve na. If not, 'di ba? So wala tayong choice. Ipon talaga tayo paggawa natin yung Xiaomi natin para yun na lang yung gamitin natin ulit, no? Medyo masakit kasi yung gagastusin ko doon bukod sa either LCD or AMOLED yung bibiling ko na screen, tapos box ano pa sa likod pa niya, and then yung frame pa. So aabot siguro lang ng mga 3 plus yung nagastos ko. Wala tayong ganung budget pa sa ngayon. Kaya ito muna. And soon, pag magka-budget tayo, magawa na natin, di ba? Para at least maayos na at masolve na yung ating problema. So, testing natin ito ngayon. Charge natin. And then, wait tayo na mga siguro 30 minutes kung ilang percent yung madadagdag niya sa battery. Sa ngayon kasi, sa mga oras na to, yung aking battery is nasa 20%. So, tignan natin kung gaano karaming percent ang may dadagdag niya pag ito na yung ginamit natin. So, balikan ko kayo mga kabiyahero. I-test muna natin to. Ayan, kakakabit ko lang nung bago nating nabiling charger. So, ito yung ginagamit natin, no. Ayan, hiram ko lang to sa pamangkin ko. Tapos, ito yung binili nating bagong USB cable, no, doon sa tropa. Then, yun, charge natin ng 30 minutes. Tignan natin kung ilang percent yung madadagdag. Pag okay, then, pwede natin siyang i-recommend, no? Kung hindi naman, sa phone natin yung problema.
hindi dun sa charger. Pero okay naman 'tong charger na 'to, hopefully, na kasi maganda naman yung rate niya doon sa ano, sa tinignan ko 'no, doon sa site sa Lazada. Maganda yung rate at marami naman yung nag-avail. So dun kasi ako nagbabase sa ah, mga buyers kung gaano karami yung nag-avail nito, tapos yung kanilang review kung okay ba. So yun, balik ko kayo mga kabiyahero later uli kung okay ba yung itong charger natin at kung masosolve yung ating problema sa matagal na pag full charge ng ating Tecnophone. So yun muna sa ngayon, hanggang sa muli. Kuya Biheros na signing off. Peace out. Ingat po tayo. Bye-bye.